Na-experience nyo na rin ba na may mga ibang tao, mga friends or relatives na nagle-label sa mga anak nyo, yung mga taong nagle-label negatively against your kids? Meron kasi akong pinost last time tungkol sa negatively labeling your kids and how it affects them. And merong nagtatanong doon sa atin. Sabi niya, paano po pag ibang tao yung nagle-label? Paano sasabihin? Kasi yung pinost ko na yon is ikaw as a parent mismo yung nagle-label sa anak mo. Then ito naman yung nagtatanong, paano daw kapag ibang tao naman yung nag-label sa anak natin? Actually, yung mga ganyan, hindi natin talaga sila makokontrol agad-agad. Since yung anak ko nga is nasa toddler stage na din siya, may mga iilan talaga na pumupuna sa kanya, bakit hindi ka nag-smile, sinasabi nilang ganon, ang sungit mo naman, ay mahihain ka pala, sinasabi nilang ganon sa anak ko. So kapag ganyan yung scenario, I correct them right away in front of my child. Sample, sinabi nila na mahihain yung anak ko, sinasabi ko na hindi siya mahihain. Nag-observe pa lang siya at ngayon ka pa lang naman niya nakita. Then pag sinabi naman na hindi ka nag-smile, ang sinasabi ko talaga, hindi naman sa hindi siya pala smile, hindi pa lang siya comfortable sa presence mo. So ganun ko sila sinasagot. So paano naman kapag ang scenario is medyo malaki na yung anak mo, siguro mga 3 or 4 years old and above, tapos hindi ka kasama during the time na merong pumuna or nag-label negatively against your kids. So anong gagawin natin? Dahil hindi nga natin control yung ibang tao, what we can control is the way we talk to our child. Yung mga ini-instill natin ng mga words sa mga anak natin. Ito yung mga bagay na pwede natin gawin. 1. Validate your child's feelings and experiences. Pakinggan natin silang mabuti, mag-create tayo ng safe and non-judgmental space for our child para ma-express nila yung emotions and yung na-experience nila during that time. Ipaalam natin sa kanila na valid yung nararamdaman nila. And pangalawa naman, kung sa school naman to nangyari, yung labeling to your kids, pwede tayong magpa-schedule ng meeting with the teachers and administrators. Discuss natin sa kanila yung situation and explore natin yung mga ways para ma-address natin yun together. And number 3 naman, build resilience and self-esteem. Ito na yan, encourage your child na mag-focus on their strengths and unique qualities. Help natin sila na ma-recognize nila that negative labels don't define their entire identity. Pag na-build natin yung self-esteem nila, it can empower them to handle such situations more effectively. Lagi natin tatandaan na tayo ang magiging inner voice ng mga anak natin. Yung support and understanding play a crucial role in helping our child na ma-navigate yung kind of challenges na yun.